Tapusin lang natin yung ano. Okay, good morning po. Welcome sa pang-fourth meetings natin na to the basics sa Pinoy CAD. So itutuloy lang natin yung naputol nating discussion last meeting. Saan ba tayo naputol? Modify commands na, no? Tapos meron tayong mga naiwanan sa draw commands. So itutuloy lang natin yung modify tsaka yung draw commands. So ilabas ko lang yung kailangan natin. Okay. Tuloy natin yung last meeting, no? Ito na yung sa draw commands. Ito yung toolbar. Ito naman yung ito yung toolbar ng draw commands, ito yung toolbar ng modify commands. So dito natapos tayo na gawa na natin hanggang dito sa hatch, di ba? So yung region tsaka yung table, i-discuss natin to. Ito sa text. So tapusin muna natin tong yung iba dito sa modify commands. So natapos tayo sa tayo natapos? Rotate, di ba? No. Sa rotate. Tama ba? Sa rotate. Pag nag-command ako ng rotate, anong command? RO. Command ako ng RO. RO. Enter. Select ko yung object. Enter. Kung mag-click ako dito sa base point, ibig sabihin, sa base point, dun mag-rotate yung object nyo. Okay? RO. Select object. Enter. Pick. Sabihin natin 45. Type nyo lang yung 45. So magro-rotate siya ng 45 degrees. Okay? Next, stretch. So kung may rectangle ako dito, ano command ng stretch? Stretch. Command ng stretch. Ha? Hindi nyo pa na kabisado mga command, ha? Shortcut ng stretch, ST. ST ba? Hindi. S. S lang. S. Pag kita nyo dito sa command panel, pag nag-type ako dito, automatic may mga binibigay na agad siya na na mga commands Ba, nag-type ako ng S. Makikita nyo agad dito yung mga command Katulad dito, stretch. So yung shortcut ng stretch, S. Dito sa stretch, tinatanong dito, stretch select object. So, yung selection from left to right, pick ako dito, then pick ako dito. Sinelect ko itong dalawang corner na to, itong isang corner hanggang dito sa kabila. So, ibig sabihin, ito yung selection ko. Pick ako dito, then tinatanong dito is select object, na-select ko na, enter. Pick ako ng base point, pick ako dito, then i-drag ko yung cursor ko pa kanan. Kikita nyo yung object natin, hindi siya naka-ortho. So, mag-hold lang ako ng shift para mag-ortho yung object natin. So, drag ko pa kanan, then pick ako dito. So, ibig sabihin, na-stretch na yung object natin. Diba, nasa part, kanina nandito lang yung part na to. So, yun lang yung stretch. Ibig sabihin yung pag-stretch, isa-select nyo yung mga corner ng object. O, ito. Kumaduli ako ng S, stretch, then select object, pick ako dito, select ko lang to, pick, then enter, pick ako dito, hold shift, para mag-ortho. So napansin nyo, ito lang yung na-stretch, kasi ito lang yung corner na selected. Tama? Ito pa, kumanduli ako ng, i-ortho on ko nga ulit. Stretch ulit. Di ba yung selection ko, pakaliwa, up, kanan, papuntang kaliwa. So, paano kung kaliwa, papuntang kanan? Pick ako dito, then pick ako dito. Hindi siya na select. Kasi yung selection ng papuntang kanan, from right to left, ang selection niya, ito, gamit sa lahat to. Kung gusto kong i-select to, kung gusto kong i-stretch, S, from right to left, yung corner na to, masiselect siya pag in-stretch ko. Pero kung left to right, S,
from left to right, pag sinelect ko to, hindi siya masiselect. Okay? So, kailangan yung selection from right to left. Okay? Stretch. So, paano kung i-select ko lahat to? Kumanda ko ng S, enter. Select ko yung 4 na corner. Mula sa right, papuntang left. Mula rito, papunta dito. I-select ko yung lahat ng object. Then, enter. Ano mangyayari? Ha? Anong haba lahat? Ibig sabihin, mamumove lang siya. Kasi, sinelect ko yung 4 na corner. Ito nyo, gawa tayo ng reference. Okay, ito ha. Okay. Ito reference lang to, itong line na to. Kumanda ko ng S, enter. Select ko yung, itong 2 corner na to. Itong baba at saka yung nasa taas. Itong ng kulay. Select ko, kanan, pakaliwa. Kumanda ko ng S or S, enter, kanan, pakaliwa. Ayaw kong i-stretch tong kulay dilaw. So, ang gagawin ko, hold shift, then iselect ko ulit yung kulay dilaw, ma-deselect na yung dilaw. So, lahat, gamit yan sa lahat. Pag-move, pag-select ng lahat ng object. Okay? I-shift nyo lang, then iselect nyo ulit yung object na i-deselect nyo. Then, enter, then pick ako dito, then papunta dito. So, yung dalawang yun lang yung na-stretch. Okay? So, pag lahat ng corner, mamumove lang siya. Okay? Yun yung stretch. Next. Ito, TR, trim. So, ibig sabihin trim, pang putol. Tama. So, shortcut ng trim, TR, enter. TR, enter. Select ko yung pamputol. Ito yung gagawin kong pamputol. Select ko to. Enter ulit. Then, select ko yung puputulin. Pick, then pick. Then, escape. Yun na, naputol na yung gusto nyo putulin. So, dapat, select nyo muna yung pang-putol nyo. Ulit. Bawa, ito yung gusto kong putulin. Yung dalawa na to. TR, enter. Select yung pamputol. Ito yung pamputol ko. Makikita nyo dito, trim. Select object or select all. So, ito yung pamputol. Enter. Select ko yung alin man yung gusto nyo putulin. Ito or ito, mapuputol yan. Ito. Pero kung gusto nyo putulin ito, hindi na mapuputol kasi kumbaga putol na eh. Then, enter. Halimbawa ito, TR, ito, tanggalin ko ito ha. TR, enter. Gusto kong putulin to. Ito yung pamputol ko. Select object, enter. Pipi ko to, mapuputol ba to? Hindi. Then enter. Hindi siya mapuputol kasi kumbaga nandun na siya sa boundary ng pamputol eh. So yung pamputol, kailangan meron pang part na puputulin. Okay? TR, enter. Then TR, enter. Select object, pamputol. Enter, pick ng puputulin. Okay? Next. Extend. So, yung extend, pagkatapos mo iputol, kung gusto mong i-extend naman, i-extend niya. Select, shortcut na extend. EX. Select ng object. Ito. Enter. Then, select yung i-extend. Okay? Yun lang yung extend. Kabaliktaran ng trim. O, ito. TR ulit ako, TR. Ang gagawin ko naman, double enter. TR, double enter. Then, pick, pick, pick. Hindi na ako magsiselect ng pang-putol. So, kung ano yung gusto kong putulin, mapuputol na siya. Okay? TR, double enter. Then, kung ano yung gusto kong putulin, mapuputol na siya. Okay? Ganon din sa extend naman. EX, double enter. Kung gusto ko i-select to lahat, na-extend na lahat siya. Okay? O, ito. Isa pa. TR,
double enter, select ko to, then mag-hold ako na. Ando ka. Kung gusto niyo i-undo, control Z. Gamit yung control Z sa, halimbawa, nag-command din kayo ng line o kaya sa polyline. Halimbawa, PL, pick. Ayaw ko pataas. Control Z. Ayaw. Hindi applicable din sa... Ay, gumana. Control Z. Pero pag nag-polyline kayo, ano ba, gusto nyo pa, sa halip na pa kanan, gusto nyo balik sa, Control Z lang kayo. Pabalik yan. Ay, gumana dito eh. Parang undo siya. Okay? Ulit. Yung extend tsaka yung TR. To. TR, double enter, pick ko yung puputulin ko. Then pag nag-hold shift ako, nag-command ako ng TR, diba? Tsaka yung double enter. Pag nag-hold shift ako, then mag-select ako ng isang object, may extend naman siya. Okay? Nag-hold ako ng shift hold shift, may extend yung gusto kong i-extend. Pag binitawan ko siya, magti-trim siya. Okay? Hold shift, extend. Yun yung TR double enter. Paano pag extend naman, double enter? EX. Kabaligtad naman ng pag nag-hold ako ng shift, mapuputol naman yung isi-select nyo. Okay? Okay, clear. Next. Break a point. Sir, yung select applicable lang sa mga straight line, hindi mga sa part. Pwede rin, sir. Pwede rin. Oo. Basta extend. Basta yung line, baga merong boundary tsaka yung i-extend mo. Bawa arc. EX, enter, select ko to. Ay. EX, enter, select ko yung boundary, enter. Okay? Next na yung arc mo. Okay? Saan ako nawala? Break ka? Ito, break a point. So, select nyo lang yung icon na to. Ito. Then, pick ako dito. Then, pick. So, anong nangyari? Anong nangyari? Wala, di ba? Pero meron yan. Kumbaga, naputol lang yung object nyo. Di ba kanina, nag-line ako dito? Ulitin natin. Kumanda ko ng rectangle. Ayan. May rectangle ako dito. Gusto ko siyang putulin. Na hindi madidelete yung puputulin ko. Select ko yung icon na to. Break a point. Then pick. Then pick. So, maghihiwalay lang yung object niya. Okay? Pero ito, isang entity pa rin siya kasi rectangle yung ginawa ko kanina. Kumbaga, inihiwalay niya lang itong object nito. Okay? Ulit. Okay, next. Yun yung break a point Kung break naman, ito yung break. Shortcut ng break, BR, enter. Pick ako dito, then pick. Anong nangyari? Naputol kasi binirect niya yung lines. Kabaligtad yung sa break a point, pinutol niya lang yung line pero hindi niya dinelete yung object. Ito yung break, i-break niya talaga yung lines mo. So, ito, may lines ako dito. Pag kumanda ko ng break, BR, enter, pick, then pick. I-break niya yan. Okay? Next. Join. Ang shortcut ng join? J. So, kung nag-break ako, magjo-join ako. J, enter. Ayaw. Yung sa join, so dapat magka-pantay yung dalawang lines. Katulad yan. Ito,
Kinopy ko lang siya, pero yung pag-copy ko, naka-straight. Okay? Ibig sabihin ito, pantay siya pareho. Join, J, enter. Select ko yung i-join ko. Ito, at saka ito, then enter. Mag-join siya. Okay? Pero kung ito hindi pantay, sabihin natin, kahit konti lang. Ayan. So, akala nyo dito, di ba, parang kung sa malayo, parang pantay. Di ba? Pag nag-join ako, J, enter, select, enter, hindi siya mag-join. Kasi hindi siya pantay. Okay? Yun yung join. Applicable sa magkapantay na lines. Next. Jumper. Kita yung O-track, di ba tinuro ko ito yung O-track? Hindi ba? Tinuro, no? Pag naka-on yung O-track, automatic siya. Pag nag-select ako dito, pag tinapad ko lang yung cursor ko dito, doon mag-ano yung papantay yung line ko. Okay? Jumper. CHA para sa jumper. CHA, enter. Itong jumper, katulad din to dun sa rectangle. Diba? Dun sa rectangle, meron na rin siyang command na jumper. So, ganun din dito sa jumper. Inihiwalay lang niya yung jumper dun sa rectangle or sa sa rectangle. Jumper. Meron tayo dito yung rectangle, square. Kumanta ko ng CHA, enter. Unahin natin yung distance, D, enter. First distance, sabihin natin 10, enter. Second distance, 5, enter. Then, pag nag-pick ako dito, pick, then pick. Ito yung first distance niya is 10. Ito yung 10, ito yung 5. Ito siya, naka-jumper siya. Chinumper niya yung object mo. Okay? Ganon din sa rectangle, di ba? Pag nagawa kayo ng rectangle, pero kung meron ng value yung jumper mo, yung rectangle mo is naka-jumper na. So, ibig sabihin, pag gagawa kayo ng rectangle, ganito ang nangyari, i-check nyo yung jumper distance. Baka merong value. So, ilagay nyo sa 0, 0. Okay? Ilagay nyo sa 0 yung value. Yun lang yung jumper. So, the rest yung dun sa jumper, meron dyan trim method. So, tag dito, explore nyo to. Okay? Yun yung yung tag dito. Yun yung gamit ng jumper. Next. Sunod, fillet. Kumandang fillet, shortcut. F. Enter. Then, tinatanong dito, radius, R, enter. Meron tayo dito na sabihin natin 10 na radius, enter. Then, pick ako dito, then pick. So, magkakaroon siya ng radius na 10. Check natin yung radius. Ito yung binigay ko na 10. Okay? So, sa halip na naka-angle yung corner, naka-curve na yung corner. Yun yung yun yung fillet. Yung jumper, naka-slice. Parang naka-slice yung corner niya. Yun yung difference ng jumper tsaka ng fillet. Okay? Fillet. So, i-explore nyo yung iba dito. So, yun sa radius naman kasi, yun sa fillet tsaka yun sa jumper, yung ginagamit lang dito kalimitan is yung distance tsaka yung radius. Okay? Yung iba, explore nyo. Okay, next.
Ano ba to? Blend curves. Ito hindi masyadong ginagamit. Check na natin to. Ito sa blend curves. Halimbawa, meron kayong dalawang object na spline. So, parang sa join siya. I-connect niya yung parehong spline. Check nyo to. Select nyo yung spline blend curves. Then, select nyo yung parehong spline. Okay? Parang i-connect niya lang yung dalawa. Pero naka-spline pa rin yung pag-connect niya. Okay? Yun yung blend curves. Next, explode. Shortcut. EX, enter. Select ko yung object, enter. EX, enter. Select ko yung object. X din pala yun. X pala, yung shortcut. X, enter. Select ko yung object, enter. So kung kanina naka isang entity siya, di ba isang entity to? Di ba isang object lang to? Kung pag nag-command ako ng explode, X, enter, select ko yung object, enter, magiging sabog yung object nyo. Yun yung explode. Kung gusto nyo ibalik kung gusto nyo gawing isang object to, command kayo ng BO, enter, lalabas tong dialog box na to. Then pick lang ako dito sa OK. Then pick ako dito sa loob ng object ko. Then enter. Magkakaroon na siya ng isang entity. So, kung ito na yung ginawa niyang isang entity. Kumbaga, yung boundary ng isang object, yung sabog, ginawa niya ng isang entity. Pero ito yung original object mo. Diba? Balik natin BO, enter, okay, then pick ako sa loob, enter. Gumawa lang siya ng isang entity para mabuo ng isang polyline. Okay? Yun yung BO. Pwede rin gawin nyo dito, mag-command kayo ng PL or PE, enter. Nakalagay dito sa command panel, naka-multiple, type kayo ng M, enter. Select nyo lahat ng object, enter. Yes nyo lang, enter, then join, enter, then double enter. Magiging isang entity yung sabog na object nyo. Explode ko Next, ulit. PE, polyline edit, ang tawag dito, PE, enter. Type ako ng M, enter. Kahit isa-isa nyo yung select yan, okay lang, pareho lang yan. Then, pag na-select nyo na lahat, enter, yes lang. Type kayo ng Y, enter, then join, enter, then double enter. So, pag sinelect nyo yung object nyo, isang entity na. Okay? Ito yung PE, gamit to sa mga, bawa ito, nag-command ako ng line. Yan. So, ito, hindi ko pwedeng i-BO kasi meron siyang butas. So, ang gagawin ko dito, PE ko siya, polyline edit. Then select ko lahat ng object, PE, enter, select PE, enter, then multiple, type ako ng M, enter, then select ko lahat ng object, enter, yes, enter, J, enter, double enter. So selected na siya. Okay? Kasi pag nag-BO ako, ito yung lalabas. A closed boundary cannot be determined kasi may butas yung boundary nyo. Hindi niya mako-close, hindi siya makapag-create ng isang object. Okay? Yun yung polyline edit. Tsaka dito, lalabas ito. Ganun din sa hatch. Pag nag-hatch kayo, sino nagtanong kanina sabog yung hatch? Ayan, pag nag-hatch kayo, ito yung ganito lalabas. May
anong tawag doon sa parang may info galing ng CAD na hindi magki-create ng hatch or ng isang polyline ng isang object kasi butas yung or sabog yung mga lines nyo. Okay? Okay, next. Clear? Okay, maliwanag. Walang reklamo ha. So, okay. Meron ditong hindi ko nadala yung ito yung hinihintay nyo. Okay, magsimula tayo ng isang file. Magbukas tayo ng AutoCAD natin. Umpisa natin yung gagawin nating project. So, yung binigay ko sa inyo na plano, yun yung ground floor ng villa na gagawin natin. So, nag-open ako ng file. Dinouble click ko yung icon. So, ganito yung nakasetting niya. Tinuro ko sa inyo. Kung meron kayong ginawang setting dito, punta kayo dito sa workspace switching. Then, gamitin ko yung ginamit ko na my setting. So, ganito yung lalabas. So, tanggalin ko tong view cube na to. Cube. Enter. Then, off ko. Makawala to. Kasi pampabigat to eh. Then, yung grid, tanggalin ko rin. F7. Okay. So, ito na yung setting natin. So, bago tayo magsimula, so, kailangan ko ng layer. So, yung diniscuss ko dito sa draw command, matatakin natin to habang ginagawa na natin yung project. Okay? Sa cube, command lock yun ng CUBE, cube. Then, i-off nyo. So, kung ito nagpapagulo sa inyo, itong WCS or World Coordinate System, so kung ganito yung yung WCS or UCS nyo, ibig sabihin naka 2D tayo dito ha. Kasi kung ginalaw nyo to, at nagkaroon siya ng Z axis, ibig sabihin yung galaw ng environment nyo is naka 3D na. So, ibig sabihin pag ganito, naka 2D siya. Pero pag ito, ginalaw nyo, yan. Kita yung cursor ko, nagbago din. Yung UCS, ito, nagbago din yung UCS, yung User Coordinate System. So, ibig sabihin, so parang gagalaw na tayo dito sa, ito, naka 2D pa rin ito eh. Yan. So, kung pupunta tayo dun sa environment na 3D, ito yung itsura niya. Meron ng X, Y, and Z axis. Pero hindi natin i-discuss to. Okay? Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung environment ng 3D. Kasi kung mag-rectangle ako dito, ganyan yung itsura niya. Yan. Magagalaw niyo yan. Pero hindi natin i-discuss to. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng UCS nyo pag ginagalaw niyo yung UCS. Okay? Kung ganito, punta lang kayo dito. Kung ganito yung itsura kung ganito yung environment ng 2D ng AutoCAD nyo, punta lang kayo sa view, 3D views, then top. Tanggalin ko lang tong icon na to, nagpapagulo. Display, view, display, uses icon, then lang. Kung gusto niyo ibalik, doon din sa view. Okay? Display, uses, then on. Okay? Next. So, umpisa tayo sa project natin. So, bago tayo magsimula ng drawing, kailangan natin ng layer. So, ano yung napapansin nyo dito sa drawing natin? Meron siyang wall, pintuan, door, tsaka yung mga bathroom fixture, tsaka yung stair. So, lahat yan gagawa natin ng layer. Mag-umpisa tayo sa wall. So, command ako ng layer. Anong command ng layer? LA. Then, enter. Pag nag-command ako ng layer, ganito yung lalabas. Okay? So, pick kayo dito. I-check nyo lang tong icon na to. Click to. Left click sa mouse. Ito yung lalabas. So, gagawa ako ng layer para sa wall. Pag gumawa ako ng layer, organize yung ginagawa kong layer name. Halimbawa, initial ng pangalan ko or initial ng company nyo. Sabihin natin MP para
or para sunod-sunod yung pagkaka-layer nyo, magsimula kayo sa numbers. Kung gusto nyo, depende sa inyo kung paano magiging organize yung layer nyo. Sabihin na 0 or 00 space MP then wall. Yung MP para sa depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng mga initial. So ito yung wall. Then pick lang ako kahit saan dito sa labas. So lalagyan natin ng kulay. Color. Kung gusto nyo palitan ng kulay, depende sa inyo. So select ko lang to, left click, ito nga. Gusto nyo i-drag yung box na to, pick nyo lang tong button na to. Then hilahin nyo, papunta dito. Gusto nyo palakihin, cursor papunta dito. Tapat nyo lang yung cursor, magiging ganito yung itsura ng cursor nyo. Then i-drag nyo ulit, left click, drag. Para lumaki lang yung, yan, pakita lang natin lahat. Blue sa akin, blue. Okay? Advice lang, huwag masyadong makulay yung gagawin yung ano. Kasi pag masyadong makulay, ginamit nyo lahat ng kulay, masakit na sa mata yung gagawin yung drawing. Hindi naman sa konti lang yung kulay. Pero kumbaga yung gamitin yung kulay is hindi yung mga matitingkad na kulay. So nagkumanta ko ng layer, di ba? Ito yung lumabas. So nagpick ako dito. Ito yung new layer. Nagpick ako dito, di ba? Tapos nagpick ako dito. Then type ulit ako ng sabihin natin 00 MP tapos door. So gawa lang muna tayo ng dalawang layer. Then pick ako dito. So dito sa MP wall, dito sa wall ko, kung gusto niyo palitan ng kulay, pick lang kayo dito sa box na to. So ito yung lalabas. So depende sa inyo. Gusto at least lang, gusto ko lang puti. Okay na siya. Sa door, gusto kong palitan ng kulay. Gusto ko magenta. So meron siyang may mga value din yung mga kulay na to. Halimbawa, red 1, yellow 2. Okay, hindi yan value man ha. Hindi red 1, yellow 2. So may mga given number yung mga kulay na to. So yung door, magenta, nilagay ko. So meron tayong kulay, puti at saka yung magenta para sa wall, tsaka para sa door. Then line type, ito yung itsura ng line nyo. Kung napapansin nyo dyan sa drawing nyo, yung mga lines, merong mga putol-putol, merong mga hidden line, or merong mga katulad dun sa grid, yung may mga number A, B, C, D, tapos yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung line doon, baga may putol-putol. So dito natin babaguhin yan. Pick nyo lang yung, halimbawa dito sa, gawa uli ako ng isang line isang layer, new layer. 00 MP. Sabihin natin grid. Yung grid yung sinabi kong grid, yun yung A, B, C, D, E, F, tsaka yung 1, 2, 3 hanggang 10. Yun yung kasi yung grid lines, yun yung dyan nyo ilalagay yung mga columns. Okay? Yung lines ng grid, so palitan natin ng kulay yung grid. Gawin natin 8. 8, then okay. Then palitan ko siya ng line type. So yung nakalagay dito, continuous lang, solid line. So mag-click ako dito sa load. Load. Then hanapin natin yung, ito, ano ba ito? Center. Pick ko to, center, then okay. Then okay. So nangyari dito sa grid, ito, lumipat siya dito. 3-0 pala yun. Click ko lang ulit, grid. Pwede nyo i-rename. Okay? Kung gusto nyo palitan ng layer name. Then, click sa labas. So, dito, di ba nag-load na tayo ng line type? Hindi pa lumabas. So, click nyo ulit ito. Lalabas na dito. Select nyo yung kung line type na ginawa nyo. Ito. Then, okay.
So, ito na yung magiging line type nung grid natin. Okay? Line weight. Kung gusto nyo pakapalin, dito lang. Okay? Gusto nyo makapal yung line weight, dito nyo lang babaguhin. Okay? Ito lang. Ito yung line weight. Ito siya. Pag naka-on, close ko na to ha. Pansin nyo yung line weight ko. Ito pala mali. Ito dito ako pupunta sa grid ha. Papalitan ko ng line weight yung grid ko. Line weight. Then ito. Sabihin natin 30. Then okay. Then close ko. So itong layer. Ito yung toolbar ng layer. So kung wala pa kayong layer dyan, punta lang ako dito sa space na to. Right click. AutoCAD. Then ilabas nyo yung layers. So, naka-check na siya. So, nandito na siya. Okay? So, gusto kong gamitin yung grid na layer. So, pick lang ako dito sa arrow na to. Then, select ko yung grid. I-pick ko to. So, ibig sabihin, kung ito yung nandito, ito yung current layer natin. So, pag nag-line ako, line, enter, then pick. Ito na itong grid na to, meron siyang, yung ginamit nating line dito, ito yung grid na layer. Okay? At meron siyang line weight na, ito yung line weight. Kung naka-on yung line weight nyo, ito, nilabas ko yung nag-pick ako dito, nag-right click, display, uncheck ulit, ilabas ko lang. Kung gusto nyo ilabas yung line weight, right click, display, line weight, then i-on nyo yung line weight. On, then off. Kung mapapansin nyo dito, palitan natin, pakapalin pa natin. Ito, 2.11 na. Hindi lumabas. Dito natin baguhin sa layer mismo. Kung gusto nyo pumasok ulit dun sa layer, kung ayaw nyo mag-command ng layer, i-click nyo lang yung button na to. Ito to. Layer Properties Manager. Click nyo lang to. Then ito na yung parang nag-command na kayo ng layer. Then baguhin natin yung, mas pakapalin pa natin yung line weight. Isagad na natin. 2.11 mm. Then close. Kita nyo dito, makapal na yung line weight. Pag naka-on yung line weight natin. Pero pag naka-off to, babalik sa default na 0 yung line weight. Okay? Okay. So ito naman, hindi naman ginagamit ito. So gawin lang natin. Hindi mo ginagamit sa line weight. Di yan, ito, i-discuss natin yan sa pen assignment. Katulad, di ba mapapansin nyo dito? Doon sa drawing nyo, may makapal, may manipis. So, i-discuss natin yan. So, dito, advice ko, wag na kayo magbago ng line weight. Gawin nyo lang 0 lahat. Kasi pag may iba't ibang line weight kayo, tapos naka-on, ang pangit ng tingnan yung AutoCAD nyo. May manipis, tapos iba't ibang kulay. Ang pangit, ang masakit na sa mata. Gawin nyo lang, default lang. Bakit pinakita ko lang yung gamit ng nung line weight. Kung gusto niyo baguhin. Kung gusto niyo lang ha. Then yung transparency, balik na natin. Ulitin natin. I-discuss ko naman yung transparency. Sabihin natin 90%. So yung grid, pinalitan ko ng transparency na 90%. Lumabas yun dahil.
Ayun. Ayun pala. Naka 90 pala yung ano ginagawa ko. Okay. So balik muna natin yung transparency sa ano, sa 0. Yung transparency naman, right click ulit ako dito. Display, transparency, ilabas nyo lang yung transparency. Kung naka-highlight, naka-on. Kung hindi naman naka-highlight, naka-off. Ng grid na to, then ipakita natin yung line weight. Ito may line weight siya. Punta ako dito sa layer properties. Line weight. Ito yung grid na ginamit ko, itong line na to. Ito to. Meron siyang kapal na 2.11 mm. Kasi nakita natin yung kapal kasi naka-on yung line weight. So kung papakita natin yung transparency, gawin natin 50 lang. Then okay. Then i-on natin yung transparency. Ganito yung itsura ng transparency. Lalabo yung lines natin. Okay? Ganun lang yung gamit. Advice ko, huwag nyo lang gamitin. 0 nyo lang. Or default lang. Ayan, 0. Then ito, default nyo lang. Yun lang yung mga gamit nung. Okay? Next. So itong mga to, pag naka-on, naka-off, close ko na to ha. Pag naka-on, select ko tong object na to. Ito yung grid. Tanggalin ko na to. Hindi ko kailangan tong line weight saka tong transparency. Okay? Kung mapapansin nyo dito, kung doon sa layer properties, yung line weight niya is naka-default, di ba? Pero yung dito sa drawing natin is meron pa rin siyang line weight. Tama? Pero yung line weight niya naka-default. Ibig sabihin, parang 0 lang yung line weight. Kasi dito, binago natin mismo dito sa line weight control. Okay? Kung gusto nyo ibalik, select nyo yung object, then dito kayo magbago. Then by layer. Babalik yung. Okay? Kung gusto nyo gamitin yung ibang layer, i-current nyo, punta lang kayo dito sa icon na to, itong arrow. Kung gusto nyo i-current yung wall, pick tong arrow na to, then wall. Yung magiging layer, yung current layer nyo is yung wall. O pag nag-line ako, naka-wall na yung layer na ginagamit natin is yung wall. Okay? So yung sa properties, sa layer properties, itong mga icon na to. Ito lang muna ituturo ko yung bulb. Turn a layer on or off. So kung i-check natin to, pick, select yung object, then punta ko dito sa bulb na to, left click, ito yung lalabas, ito yung wall, di ba? Click ko lang to. Ibig sabihin, i-off ko yung wall. Ulit. Select ko yung object, then punta ko dito sa layer properties, turn a layer on or off. Then pick sa labas. The current layer is turned off. Okay nyo lang. Kung gusto nyo i-off yung layer nyo. Then kung gusto nyo ibalik, lay on. Enter. So babalik yan. Diba, marami na kayong lines dito. Itong properties na to naka-layer sa door. Ito sa layer ng 0. Ito dito naman sa isa. So dito pwede nyo baguhin yung mga properties. Halimbawa yung kulay. So dito sa control na to pwede nyo nang baguhin kahit hindi na kayo pumunta doon sa dito sa layer properties. Okay? So, pag select ko pa lang, punta ko dito sa control na to, gawin kong blue. Yan. So, pag nag-command ako ng layoff,
Ganun din to sa command na yung bulb. So, pag nag-command ako ng layoff, enter, select ko yung gusto kong i-off. Then, yes or no. Yes lang. Ma-off na yung, then, escape. Backspace. Okay? Then, lay on. Babalik yung naka-off na layer. Okay? Yung lock, itong iba, pag nandun na tayo sa, ano, pag pumasok na tayo dun tag dito, sa layout, yung freeze tsaka yung sa block, pag naka-block na yung ibang object natin. Ito yung lock. Bawa itong wall, i-lock natin. Pick ko lang to, lock. Then, ito kahit, nawala. Ito na lang isa. I-lock natin. Itong 0, ilalak ko ha. Yan. Ibig sabihin ito, nakalock na. Kahit anong gawin nyo dito sa object to, hindi nyo ma-edit yan. Kahit i-delete, i-move, hindi nyo magagalaw yan. Kasi naka-lock. So, select ko to, then erase, enter, hindi nyo ma-edit yan. Select, move, select object, M, hindi ma-select. Kasi naka-lock. Okay? Yun yung gamit ng lock. Okay? Next. So, ito naman. So, kung naka-uncheck to, pag nag-print kayo, hindi yan mapiprint yung mga layer na dito sa plotter. Okay? Basta merong ganitong symbol. Itong kulay pula. Ibig sabihin, hindi siya mapiprint. So, baka pag nag-print kayo, tapos meron kayo napansin na hindi lumalabas sa printout, baka may nakalagay na symbol. Okay? Okay, tapos tayo sa layer ha. Clear sa layer? Clear. Maliwanag ha? Next. So kung makagawa tayo ng layer, so susundan natin ng text. Okay? So paano gumawa ng text? Anong command ng text? Kumanta ko ng DT. Hindi Dexter Tabora. DT lang. DT. Enter. So, meron dito. Text. Specify start point of text or justify style. So, mag-skip muna natin itong justify tsaka style. Pick lang ako dito. Kahit saan. Pick. So, may lalabas dyan. Specify height. So, gawin natin 1. Enter ako ng 1. Then, enter. Rotation angle of text. Sabihin natin 0. Enter. So, ganito yung ilalabas. So, pwede na kayo magsimula ng text. Pinoy CAD. Okay? Then, pick ako sa labas. Or pick ako kahit saan. So, magte-text pa rin. Yung text nyo, dire-diretso lang. Sabihin na 2D basic. Then, escape nyo lang. Terminate na yung command ng text nyo. So, ganun lang yung pag-text. Okay? DT. Justify. Itong justify, itong left, center, right, align, middle. Then, TL, TC, TR, ML, MC. Ito kumbaga, ito yung position ng text nyo. Katulad nito. Kita nyo itong green na to. Ito yung grips. So, ito, pag nag-command kayo ng DT, justify. Bawa, gawa ko ng reference ha. Try natin. DT, justify. Sabi natin center. Center, C. Then pick lang ako dito sa line ko. Then 1, enter ko lang. May default na siyang 1. Then rotation, 0, enter. Type lang ako. Then pick ako sa labas, then escape. May ginawa ba tayong yung sa justify? Anong ginawa natin? Center, 'di ba? Yung
So, ibig sabihin, yung pag-text mo, magsisimula dun sa center. Kumbaga, yung pag-text mo is nagsisimula sa center. Pasin nyo yung text nyo, left and right, kumakalat yung, from center, kumakalat yung text. Okay? Tsaka meron siyang grip, kung ano ba, sa center, nandun yung grip. So, same dun sa, dito, DT, justify. Ito yung TL, top left, TC, top center, TR, top right. So, ganun din yan. Okay? Yun lang yun sa DT. Try natin yung isa, yung style. Ano ba itong style na to? Standard, ito kasi, pag meron na kayong ginawang text style, yun yung style. Okay? So, wala pa naman tayong ginagawang style, so hindi pa natin mapapasok yung style. Yun yung DT. Pag nag-text kayo, isang word, kumbaga isang object. Okay? Next. Pag empty, ano yung empty? Multi-line text. Empty. Multi-text. Then first corner. Oh, may reference ako dito Empty. Then pick ako dito. Then drag ko yung mouse ko pataas. Papunta sa right. Then pick ako dito. Then mag-type ako. Then pick ako sa labas. Ito yung empty. Kung pag nag-double click ako, double click sa text, kita nyo yung ano niya, parang gumagalaw kayo sa word. So kung ano yung nasa word, halos ganun din dito. So pwede nyo i-modify yung text nyo. Hindi katulad sa DT, pick, pag nag-double click ako, ito lang yung lalabas. Text lang mismo yung ma-edit nyo. Okay? So, pwede nyo baguhin yung text height. Control 1. Pwede nyo baguhin. Ano ba? Yung height. So, sinabi ko na yung properties, di ba? Pag nag-control 1 kayo, lahat ng mga object nyo may kanya-kanyang properties. Pwede nyo baguhin dito sa properties na to. Yung height ng text, rotation, width factor. So, dito nyo babaguhin. Kung ED, type ako ng ED, shortcut, ED, enter, then select object. Ganun din yun. Kung double click kayo sa text, double click, or ED, enter, select yung object. Ganun din. Okay? Ito yung pagkakaiba ng DT at saka ng empty. Pag nag-ED ako dito sa DT na ginawa ko, ito lang yung itsura niya. Pero pag dito sa kabila, sa empty na ginawa ko, ganito yung lalabas. Okay? Parang naka-word siya. Select ko yung ito, ED, enter, select ko yung text, Control A, para ma-select ko lahat yung text ko. So, pwede nyo i-modify yung mga text nyo. Halimbawa ito, top center. Sabihin top center, yung text mo, yung position ng text, nandito sa top center. Kita nyo yung grip, nandun na mismo nasa top center yung grip. Then, pwede nyo galawin yung text sa pamamagitan ng grip. Tapat yun na yung cursor nyo. Diba? Kumbaga ito yung handle nung kahit sa anong object. Basta ito yung grip. Tapat nyo yung cursor. Select yung object. Tapat yung cursor sa grip. Then drag. Okay? Parang nagmo-move kayo. Kumbaga yun yung handle. Okay? ED. Select object. So lahat nito. So ito. Yan. So, parang gumagalaw kayo sa word. Sinong marunong sa word? Lahat? Marunong? O, at least ito, may idea na kayo. Ito lang yung itsura ng empty. Ganito yung galaw nyo sa empty. Pag ginalaw ko tinapat ko yung cursor na to, dito. Hinila ko papunta dito. Then, click ako sa labas. Escape. Kita yung nung hinila ko, dito pumunta itong arrow na to. Ganun lang yung itsura niyan. So, pag nag-double click ako ulit dito, tumas ulit yung arrow. Okay? Control A para select lahat ng object. Ito, ang daming setting dito. So, kung isa-isa natin
masyadong matatagalan tayo dito. At least meron kayo idea. Kung may idea kayo sa Word, ganun din dito. Okay? Kaya left. So, pupunta dito yung text nyo. Center. Okay? Yan. Ito yung sinasabi ko kanina sa DT. TL, TC, TR, ML. So, ito yung yung position ng text nyo. Doon sa DT. Okay? Clear? Question, sir. Po. Sir, paano po kung gagawin namin naka-vertical yung text? I-snap namin sa... Teka. DT. Justify. Pick ako dito. Saan yun? DT. Justify. DT. Pick lang ako dito. Sabihin natin 45. Hindi. Dito pala. Okay. So, alam na natin gumawa ng layer. Alam na natin gumawa ng text. So, paano naman tayo gagawa ng style ng text? So, di ba meron dito? Pansin niyo yung mga font dito sa text. Kahit dun sa template, iba-ibang font yung ginamit ko. Iba-ibang height. So, paano gumawa niyan? Okay. So, gumawa tayo kanina ng text. So, gagawa naman tayo ng styles. So, meron ako yung nilabas dito. Nilabas ko yung styles, tsaka yung dimension. So, nilabas ko yung styles. Ito yung styles. Tapos, itong isang to, yun yung properties. Close muna. Check natin. Right-click ako dito, AutoCAD. Ilabas ko yung styles. Ito yung styles. Ito yung styles para sa mga text. Ito yung properties pala. Okay. So, dinagdag ko lang itong styles. So, dito tayo gagawa ng text tsaka yung sa mga dimensions. So, kumanta ko ng S. ST. ST. Ito yung dialog box ng text style. ST ang command. ST. Yung nakalagay dito, type ako, click ko lang tong new. Then command ulit, rename ko na yung style 1. Sabihin natin MP. So yung ginagawa ko, laging mayroon akong initial na MP para alam ko yung mga galing sa akin. Kasi pag nagdagdag kayo ng, halimbawa, meron galing sa ibang company, meron din silang sariling style or meron mga, yung mga style name or yung mga layer name, may mga initial din yung mga yun eh. So pag wala kayong mga ginagawang, pag hindi naka-organize yung nyo, maghahalo-halo yung mga ginagawa nyo. Ibig sabihin, at least alam nyo kung ano yung galing sa inyo at yung galing sa labas. Okay? Katulad yan, gumawa ko ng initial. MP, sabihin natin text room. Sabihin natin text room. Then okay. So pupunta na dito yung ginawa nating text style name, text room. So height. So i-default ko lang siya na 0. Height. Kung gusto niyo maglagay ng height. Kasi pag naglagay na kayo ng height dito, pag nag-text kayo, hindi nyo na mababago yung pag naglagay kayo ng height dito, sa dimension, hindi nyo na mababago. So, i-discuss ko yun pag So, sabihin natin, maglagay muna tayo ng 1 or 2. Then, okay lang. Apply. Then, close. So, dito sa styles, itong toolbar na to, ito yung styles. Pag click ko dito sa arrow na to, meron na tayong ginawa na text style name. Ito yung text room. So, kung gagamitin ko to, i-current ko lang to, mag-text ako, gawa ko ng DT, enter, or empty, then pick ako dito.
ito yung font niya. So ito, kita nyo dito, nabawa ito. Yung current ko, gawin kong standard. So pag sinilay ko yung object ko na text, magbabago yung nakalagay dito. Ibig sabihin, ito yung ginamit ko dito na text style name is yung text room. Okay? Ulit. Gawa ko na isang text. Empty. Then pick. So yung layer na ginamit ko dito is standard, di ba? So kung halimbawa, gawin kong i-current ko yung text room. Kung isa-select ko to, malalaman ko na yung ginamit ko na text style name is yung standard. Kahit mag-control 1 ako, select ko to. So dito sa style, standard. So dito sa style, sinelect ko yung object, ito yung text style. MP text room, okay? So ganun lang yung paggawa ng text. Next, ST. Mag-new uli ako. Sabihin natin MP dimension. Then okay. So yung font, palitan ko ng sabihin natin S. Punta ko sa S. Romance. Bawa ito na lang. Simplex. Hindi pa rin. Punta tayo sa Romance. Ito. Romance.shx. Pick ko to. Then, gawin ko siyang itong height. Gawin kong 5. Then apply. Then close. Pag nag-empty ako, makikita yung text na font, yung font niya naka-Roman. Kasi binago natin yung font dun sa text style. Okay? Click lang ako dito. Kung ayaw nyo mag-type ng ST, click nyo yung icon na to. Papasok kayo dun sa text style. Okay? So ito yung mga effect. Kung gusto nyo check nyo lang to. Kung gusto nyo magkaroon ng effect yung text nyo. Okay? Ito, chinecheck ko siya. So, dito sa preview, makikita nyo kung ano yung tsura nung ginagawa nyong text. Okay? Uncheck nyo lang yan. Then close. Cancel. Yun yung text style. Clear sa text style? Maliwanag po? Ano pang tanong? Question. Dimension, pupunta na ba tayo sa dimension? Sige, para pa-happy ako sa dimension kasi kukulangin tayo sa oras eh. Hindi, yung ano pala. Ito lang ha. Ito pa lang sa draw. Itong, ano ba itong, draw order. Halimbawa may dalawa kong layer dito. Isang MP wall at saka isang halimbawa ito, di ba ito pareho kong ginamit na MP wall. So, kung gusto kong gawin siyang MP door, gawin ko siyang layer ng door, select ko yung object, then click ako dito, then gawin ko siyang door. Okay? Yun lang. Grid. Magbabago na yung, okay? Yung mabilisan lang. Yan. Okay? Bawa ito nasa ibabaw nitong isang to. Yung gamit ng draw order, ito lang gagamitin ko, yung itong dalawang to. Select ko yung door, then pick ako dito, send to back. Ibig sabihin, iilalim yung layer ng door, dun sa layer ng grid. Kung gusto kong nasa ibabaw yung door, select ko yung, ano ba ito? Select ko yung grid, then gawin ko siyang send to back. Okay? Yun yung gamit ng draw order. Explore nyo ulit ito. Okay, at least alam niyo yung gamit. Yung control W naman, control W. Pag nag-control W ako, kita nyo doon sa command panel, may lumalabas, selection cycling off, then
selection cycling on. Pag nag-select ako dito, alam natin na, di ba magkapatong tong ginawa natin? So minsan hindi natin alam na mayroong magkapatong. Pag naka-on yung sa selection cycling on, ganito yung itsura. Pag nag-select ako dito, ibig sabihin, meron daw siyang dalawang object na magkapatong. Kung gusto ko i-select yung line na itong isang to, click ko lang to, mamumove na yung kahit nasa ilalim siya. Okay? Yung selection, yung control W, yun yung selection cycling off. Pag gusto nyo ilabas yan, right click, display, selection, ito, control W, selection cycling. Yan. Pag naka-on, naka-off. Gusto nyo select, delete. Madi-delete yung, kung naka-on yung SC nyo. Okay? Hindi ko naman kailangan to. Alam naman natin yung command. So, tanggalin na natin. Okay? Ano pa? So, hanggang doon lang muna yung discussion natin. So, next meeting is yung dimension. So, dito sa assignment nyo, Gagawin mo sir namin to? kung gusto nyo, next week nyo ba gawin? Hindi, kasi ito, mas maganda, umpisan nyo na. So, yun sa plano, okay, discuss ko yung yung plano. Maaga ko kasing binigay sa inyo to para at least masimulan nyo na. Kasi pag next week, ibibigay ko ulit yung first floor plan, matatambakan na kayo. At least, napapag-aralan nyo yung ginagawa nyong project. Okay? So, yung gawin nyo lang muna dito. Halimbawa, discuss ko lang to yung gagawin kong layer. So, pag gumawa kayo ng plano, unang-una, kung nakikita nyo sa plano is rectangle or square, tingnan nyo yung external dimension. Yung pinakamalaking dimension ng X at saka ng Y. So, dito, kung mapapansin nyo, meron siyang 18,500 mm. So, mm to. Saka yung 16,800. So, kung mapapansin nyo, ito yung external. Yun yung kabuuan ng X and Y. So, ang gawin nyo, gawa kayo ng rectangle. Close ko muna yung hindi ko kailangan. Tabi ko lang. Halimbawa, merong 18,500 by 16,800. So, bago kayo magsimula ng plano, i-check nyo lagi yung ano i-check? Ha? Units. Unang-una. Units. How to check unit? Type ako ng UN. Enter. So, ito yung lalabas. Type ako ng UN. Enter. So, nakalagay dito, precision 0.00. Balik natin sa 0. Kasi ang gagawin natin is millimeter. So, mahirap pang magkaroon ng 0.00 sa millimeter. So, gawin lang natin 0. Unang-una, ito yung ginamit natin. Precision 0, ginalaw. Then, inches. Gawin natin millimeter. International, okay. Then, okay lang. Yun lang ginalaw natin. So, ito na. Then, save nyo na lang yung file. Then, save as. Gawin natin desktop. New folder. Rename. Gawin natin 2D. Basic. Anong day ngayon? Day 4. So ako, sample. Then, files of type, dapat naka-extension file .dwg. Then, save. Okay? So, nabago na yung file name natin. Sample na. So, umpisa tayo sa drawing. So, meron tayong ginawang layer. So, kung ano yung nakikita nyo dyan na mga object, yun yung gagawin yung layer. So, kung may stair, gawa kayo ng layer ng stair.
may fixture, gawa kayo ng fixture. Wall, gawa kayo ng wall. So, meron pa pala tayong hindi na didiscuss, yung paggawa ng blocks. So, discuss ko to next meeting, yung paggawa ng blocks. Pag gumawa tayo ng fixture. Okay? So, kung ano nakikita nyong object dito, yun yung gagawin yung layer. Okay? Okay, next. So, gumawa ko ng layer na wall. So, ito yung ika-current ko. Kung nandito ako, kung pumasok ako sa layer properties, bawa ito. Di ba naka-check yung layer niya na wall? Ibig sabihin, kung ano yung naka-check, yun yung naka-current. So, kung yung MP door, then, check ko to. I-click ko lang to. Magiging set current na yung door. Kung close ko to, magiging MP door yung current layer. Okay? Kung gusto nyo may i-current yung wall, pick lang kayo dito sa arrow, then wall. Okay? Next, gawa ko ng rectangle, REC. Enter. Pick ako dito. Hold shift. Hold shift at. Then yung X. Ano yung X? 16,800, 18,500. Then enter. Kung ayaw madrag, ayaw magalaw, ano gagawin? Ha? Regenerate. RE. Or i-refresh nyo lang yung AutoCAD nyo. RE, backspace, or enter. Then zoom in, center mouse button, mag-zoom in, zoom out kayo. Okay na yan. Okay? So, ito na yung magiging external ng bila nyo. So, dito na kayo gagalaw. So, hindi na kayo pwedeng lumampas dito, or hindi na kayo pwedeng, yung building nyo, hindi na pwedeng lumampas dito. Lalampas pala. Kumbaga ito yung halimbawa yung may column. Basta ito yung ito yung pinakamalaki na dimension ng villa nyo. Yung X and Y, 18,500 tsaka 16,000. So dito na kayo maglalaro. Pwede na kayo mag-umpisa ng wall nyo dyan. Bawa ito. So offset ako. Offset. Enter. Type lang ako ng 200. Enter. Select ko yung i-offset ko, papunta sa loob. So, meron na akong wall na 200. Okay? Then, explode. Kumanda ko ng X, enter. Okay? Yun lang yung dyan lang kayo mag-umpisa. Okay? So, depende kung paano discard yung gagawin nyo dito sa plano na to. At least, umpisahan nyo yung wall, then yung mga opening. So, yung dimension, meron dyan mga opening, oh. So, makapansin nyo naman dyan. Bintana 70. Aling bintana? Bintana. Ano pong bintana? Height? Height sa? Bintana. Ano pong bintana? Mga bintana na to. Hindi. May sukat naman yan, sir. Ano siya? Sukat mo. Ayun o, yung nasa labas. Halimbawa, mula sa labas. Halimbawa, punta kayo sa number 10. Grid number 10. Or sabi natin number 9. Kita nyo? Grid number 9 sa kaliwa, sa baba. So, kung makapansin yung 950, so yung dimension ng 950 nagsimula sa labas ng wall. So, kung yung paggawa ng opening, meron siyang mga dimension dyan. Bisa yung thickness ng bintana. Hindi, ang gawin nyo na lang muna dyan is opening muna. So, kung gusto nyo paglaruan muna yung plano nyo, okay lang, walang problema. Gumawa kayo ng sarili nyong bintana. Katulad ng ano ba yung mga bintana, mapapansin nyo lang naman dyan, line lang yan eh. So, yung gagawin ko muna is, or yung gagawin nyo muna dito is kumbaga, diskartehan nyo na lang muna, pag-aralan nyo na lang muna. Then saka ko ibibigay sa inyo yung mga details ng bintana, ng door, then yung mga opening ng window. Basta mapag-aralan nyo lang. Kung pwede nyo umpisahan, lagyan nyo na ng mga opening. Lagyan nyo na ng mga opening. Okay? At least meron na kayong gagawin sa bahay. Ito na yung magiging project nyo. Okay? Clear? Okay.